Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Shoutout po muna tayo kay Joy 8117. Hello po, San Miguel, Bulacan. Kay Renato San Pedro, from Malolos, Bulacan po ako. At kay Roseline Pepito 2036. At kay Hermie Metoda, watching from Antipolis City. At kay Chuchu Manlayas S1S. Ako nga pala si Chorba. At kay Myra May Tigo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Halos nagsigawan ang lahat ng mga estudyante sa loob ng paaralan, pati na rin ang mga guro, dahilan para magsitakbuhan palabas ang mga mag-aaral at guro patungo sa labas ng gusali ng paaralan. Dahil sa pangyayaring iyon, ay diniklara ng pamunuan na wala munang pasok ng ilang araw para sa kaligtasan ng estudyante at mga guro dahil batid ng mga ito na may namamahay na demonyo sa kanilang paaralan. Pansamantalang isinirado ng pamahalaan ang paaralan dahil kailangan nito imbestigahan ng mga dalubhasang albularyo at babaylan kung may masamang elemento na nananahan sa nasabing paaralan. Ngunit lahat ng sumubok na alamin ng hiwaga at misteryo sa nasabing paaralan ay nauwi sa kamatayan, gaya ng sinapit ng pari na unang namatay. Naging pabor naman kay Nena ang pansamantalang walang pasok sa eskwela dahil hindi na siya matutukso ng mga estudyante. Isang gabi habang nakatambay si Nena sa likod ng kanilang tahanan, kung saan kausap nito ang kaibigang duwending si Elfa, ay nabanggit ng dalaga sa duwende ang tungkol sa masamang elemento na namamahay sa kanilang paaralan. Hindi naman naguli Elfa sa sinabi ng dalaga dahil likas na ang masasamang elemento sa daigdig. Matapos ang kanilang usapan, kung saan lumalalim na ang gabi, ay nagpaalam na si Nena sa kaibigang duwende na kailangan niyang pumasok sa kanilang tahanan dahil inaantok na ito. Samantala, habang nakahiga na si Nena at mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang, ay tila may pumasok na kakaibang itim na aura sa katawan ng dalaga at minapula ang kanyang isipan hanggang sa mawala si Nena sa sariling kaisipan. At bigla naging itim ang buo nitong mata. Tumayo ang dalaga sa pagkakahiga at lumabas ng kanilang tahanan na tila may kumukontrol sa kanya. Marahang naglakad si Nena sa direksyon patungo sa kanilang paaralan. Nawala sa sariling pag-iisip. Buti na lang bago makalayo ang dalaga sa kanilang tahanan ay nakita siya ni Elfa at
alam nito na wala na sa sariling kaisipan ang kaibigan nitong si Nena. Nararamdaman din ng duwende na nasa panganib ang buhay ng dalaga. Ginamit ni Elfa ang kanyang mahika at naglaho ito na parang bula. Habang nakadapo sa isang malaking sanga kung saan natatanaw nito ang dalaga. Sa biglang paglaho ng duwende ay biglang lumitaw si Elfa na nakapatong sa balikat ni Nena. Agad naman nararamdaman ng duwende na mayroong itim na enerhiya na bumabalot sa loob ng katawan ng dalaga. Kaya ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para alisin ito at bumalik sa dating ulirat ang dalaga. Matapos gamitin ni Elfa ang mahika na halos binuhos na nito ang kanyang lakas, ay biglang lumabas ang itim na usok sa katawan ng dalaga at bumalik ang dating kaisipan ni Nena. Elfa, anong nangyari? Bakit ako nandirito sa gitna ng kalsada? Usisang tanong ng dalaga sa kaibigang duwende habang lumulutang ito sa harapan ng dalaga. Kaibigan, may nagmamanipula sa iyo at nais ka nitong dalhin sa isang lugar na kung saan naroon na nagmamay-ari ng itim na usok na sumasapi sa iyong katawan. Sagot naman ni Elfa sa dalaga. Sinabi rin ng duwende sa dalaga na alam nito kung saan nanggaling ang itim na aura at binanggit nito ang paaralang pinapasukan ni Nena. Nabanggit rin ni Elfa na may hindi magandang nangyayari ngayon sa kanilang paaralan. Sa kasagsagan ng gabi at halatang magsisimula ito ng himagsikan sa pagitan ng mga tao at kampo ng kadiliman. Dahil sa mga sinabi ng duwende, ay nakiusap si Nena na samahan siya nito na tumungo sa kanilang paaralan para alamin ang kaganapan na hindi naman sinang-ayunan ng kaibigan nitong duwende. Ngunit nagpupumilit si Nena at nagbabaka sakaling malutas nila ang misteryo sa loob ng kanilang paaralan dahil malaking epekto ito sa mga estudyanteng nag-aaral sa kanilang munting nayon. Walang nagawa si Elfa, kundi sumang-ayon na lang sa kagustuhan ng dalaga kahit na alam nito na mapanganib. Gumamit ng mahika ng pagsasabulag ang duwende para hindi mapansin ng dalaga kapag naroon na sila sa tapat ng gusali ng kanilang paaralan. Nagulantang na lang si Nena at si Elfa nang makarating sila sa tapat ng paaralan. Sa labas ng malaking gate dahil nakabukas ito. Alam kasi ni Nena na ikinadena ang gate ng kanilang paaralan para walang makapasok. Ngunit mas naggimbal sila nang magpubli sila sa gilid ng isang malaking poste dahil malinaw ni Nenang nasisilayan ang napakaraming estudyante na nakaupo sa harapan ng entablado ng kanilang paaralan na tila may sinasamba dahil nakaluhod ang mga ito habang nakayuko ang mga ulo at nakalapat sa sahig. Nang ibaling ni Nena at Nina Elfa ang paningin sa ibabaw ng entablado, ay nasilayan nila ang tatlong malalaking nilalang na nakasuot ng itim na mahabang kapote na kawangis sa kasuotan ni kamatayan. Nang hubarin ng tatlong nilalang ang itim na kapote, ay bumungad sa kanila
ang napakapangit na tatlong nilalang nakawangis ng isang dyablo. Namumula ang kanilang katawan at mahaba ang mga kamay at binti. Mahaba rin ang kanilang buntot at matatalas ang mga ngipin at kuko. Ngunit ang labis na nagbigay hilakbot sa dalaga ay ang mahabang sungay ng tatlong pulang nilalang na kawangis talaga ng demonyo. Mga mortal kong alagad, nasa ilalim kayo ng aking kapangyarihan. Simula ngayong gabi, tanging ako lang ang tanging Panginoon na sasambahin nyo. Lahat ng ipag-uutos ko ay susundin nyo, at sino mang sumaway sa akin ay kakainin ko ng buo kasama ang inyong mga kaluluwa. At ngayong gabi ay maghahasi kayo ng lagim, at lahat ng mga mabababang uri ng nilalang na narito sa lugar na ito ay kailangan niyong paslangin. Kainin niyo ang kanilang mga puso at sipsipin ng mga dugo upang maging malakas kayo at magiging punla ko pagdating sa tamang panahon, at mga malulusog na mabababang nilalang ay iaalay niyo sa akin. Sambit ng pinuno ng kampo ng kadiliman. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.